FM. Kung nais mong ibahagi ang iyong natatanging believable stories, ipadala lamang ito sa Energy FM Facebook page or i-email sa energyfmmanila106.7@gmail.com. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Huwag mo sabihin, radyo. Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero what? We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Magandang morning, Metro and Mega Manila. Again, today is Friday, September 5, 2025. Ay, di ba sahod ngayon? May mga sumasahod ngayon na nakababayan natin. O, sa lahat ng mga sumasahod dyan at hindi pa sumasahod. At ngayon ay nakatutok sa ating istasyon sa 106.7 Energy FM. Ang pangalan ko po ay Tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na nagaganda-gandahan ngayon dyan sa Bulacan. Laro si ate mo, naglalaro ng ganda-gandahan. Kasama ang mga managers ng ng Energy FM, hindi lang ng 106.7 Energy FM, kundi ng iba pang managers all over the Philippines ng Energy FM. Mabuhay po kayo. Sila ay nagbuklod-buklod upang pag-usapan kung papaano mas mapapabuti ang ating pagbibigay aliw sa inyong mga tala-pihitan. Diba? Siyempre, batingin ko din, nandyan din si Ma'am Lida. At of course, makakalimutan ko ba naman? Si Ma'am Regina. At of course, si Ma'am Becca. Hi, Ma'am Becca! I miss you, I love you. Diba? Magandang morning sa lahat ng ating mga pangga na ngayon ay naiinis sa kanilang mga gupit. Yung mga kababayan natin na nag-file ng sick leave today pero wala namang sakit. Ay, ingat-ingat kayo sa kaganyan nyo, baka magkatotoo yan. Gawain ko yan nung nasa BPO pa ako. Yung magpa-file ka ng sick leave tapos masasalubong mo yung OM nyo sa Boracay. Hoy! Gawain ko yan dati, be! Kala mo ba? Ikaw na pangga ngayon na ang ulam ay pritong itlog. Okay lang yan. Mamayang hapon, papasok na yung sahod. Okay? Alright. So, ikaw pangga na gusto makipag-date, hindi lamang sa iyong jowa kundi sa iyong pamilya, bibigyan kita ng chance ngayon na tumawag sa numerong 8721-2429 at 7001-7949. Again, that's 8721-2429 or 7001-7949. Uulitin ko lamang pangga ha, mas mahinahon upang nang sa ganon ay maintindihan mo. The number is 8721-2429 or 7001-7949. Bakit ka nga ba tatawag sa numerong yan? Dahil mamimigay tayo ng 5 ticket para sa 100 awit para kay Stella. Of course, produced by Viva Film. Nagaganapin sa September 8, 2025, 6 p.m. sa SM Mega Mall Cinema 2. Yung kanilang premiere night. So kapag nanood ka dyan or nakuha mo yung ticket na ipapamigay ko sa mga oras na ito, may chance kang makita ng personal. Of course, ang mga bida ng pelikulang 100 awit para kay Stella na si JC. Not Game Perley. JC Santos, Bella Padilla, Kyle Echari. Diba? Pogi niyang si Kyle Echari, no? Lalo na pag gumigiling-giling. Ang sarap! Sorry.
Hi Adelpa, magandang umaga sa'yo. Meron na ba tayong caller? Wala pa tayong caller. Nako, tumawag na kayo sa numerong 7001-7949. Again, that's 7001-7949 or 8721-2429. And get a chance to win a 5-movie ticket for free. Nothing beats 5 tickets from Viva Films and Energy FM. Ay nako, habang hinihintay natin ang mga chismosang kapitbahay natin ay eto na nga. Christy Fermin, natitigasan sa ulo ni Willie Revillame. Ay, tigas! Ang tigas! Oh! Ang tigas! Ang tigas-tigas daw ng ulo ni Willie Revillame. Yan ay matapos ilahad ni Nanay Christy Fermin sa kanyang YouTube show na Showbiz Now na kasama sina Wendell Alvarez at Romel Chica na hindi raw sumakses ang bagong deal na sana ni Kuya Will at ang TV5 para sa kanyang comeback show. Kasi di ba maalala nyo, ang sabi ko sa inyo dito, bakit ganyan? Bakit nakaganyan si Nanay Christy? Parang may lalabas na kapangyarihan. Anyway, bakit nga ba natigasan si Madam Christy Fermin? Kasi di ba naalala nyo, chinika ko dito dati na may gagawin si Willie Revillame na show na magiging co-producer niya si Manny V. Pangilinan. So, ibig sabihin ba nito, hindi na naman matutuloy yun? At saka, di ba may pinapagawa silang, studio na state-of-the-art, ISO certified, charing hindi, state-of-the-art facility. Facility din! Studio, hindi facility. Bakit naman maging, facility para lakas maka-hospital nun? May pinapagawa silang studio na magiging co-producer niya yata si Manny V. Pangilinan. So, hindi na naman tuloy yon. Kasi balita sa atin ng chismoso nating kapitbahay. Ayan. Kulot yun eh. Tapos taga-Antipolo din. Pachismoso mga taga-Antipolo. Nakakaloka. Chismis sa atin ng taga-Antipolong kulot na yan. Nakapitbahay natin ngayon dyan. Ang balita, nag-deal na daw itong si Willie Revillame na magkakashow nga siya. Kasi nga, di ba hindi na natuloy yung kanyang show dati? Dahil nga sumuong ito sa sa eleksyon. Dahil di ba gusto niya magsina-senador. Kaso nalotlot and friends naman. Ang gusto niya daw, yung istasyon ng TV5 ang mag-produce ng show. Pero, sabi ni TV5, no, baby! Hindi po, ate! Sabi ng TV5. Ayaw. May caller na tayo? Ha? Wala pa rin? Ayaw niyo ng movie ticket? Uuwi ko to! Tatawag kayo, tatapong ko to! Hindi, charing lang. Anyway, nasaan na ba ako? Nahilo ko. Pag tumatanda ka na talaga, madalas kang mahihiluhin. So, eto na nga. Inekis ng TV5 yung offer ni Willie na dapat daw si TV5 ang mag-produce. Ang gusto ni TV5, ikaw na ang mag-produce, bilhin mo yung time slot, black timer ka. Well, actually, wala namang masama doon kapag black timer ka kasi dito sa Energy FM, may mga black timer din naman tayo. Binibili nila yung oras upang nang sa ganon to promote their products and also to promote their show kung meron man. Wala namang masama kung papasukan naman yun ng advertisement, di ba? Pero ang gusto talaga daw ni Willie Revillame, TV5 ang mag-produce. Ang nakakaloka lang nito, bago pa man i-conceptualize itong programa na bago ni Willie, hinakot na pala niya yung mga gamit niya sa dati niyang show at itinambak dyan sa Will Tower Mall. Will Tower. May mall pa ba dun hanggang ngayon? Meron pa yata, di ba? Sabi ni Rom Lingon, suko na ako. Oy, nako. Huwag kang susuko, Romlingon. Meron na ba tayong Uulitin lang natin, ha? Line 2. Meron na tayo sa line 2. Ikaw ba'y natigasan din sa ulo ni Willie? Ang tigas! Ring, eto na, line 2. Energy FM, hello?
Good morning. Good morning. What's your name? Martin. Martin. Martin, where are you from? Pasig. Pasig. Are you single? Yes. Aya? My gosh. Meron lang akong tanong sa'yo for isang daang awit para kay Stella na gaganapin this September 8, 2025, 6 p.m. sa SM Mega Mall Cinema 2. Ang tanong ko, eto po, sino-sino ang mga kasamang aktor ni Bella Padilla sa isang daang awit para kay Stella? Ang kasama niya is si Kyla Chari. Lahat ba? Oo, JC dalawa. Santos. JC Santos, kahit yung dalawa lang, okay na yun. Okay. Oh my God, lagi ka bang nanonood at nakikinig sa sa Energy FM, especially sa Baklitas? Super favorite. Favorite mo? Yes. Oh my God, I'm so kilig. Nakakainis ka. Sa Lunes, makikita kita sa sa Cinema 2 sa SM Mega Mall. Ako mag-aabot ng ticket mo. Okay lang? Of course. And I'm looking forward. May gusto ka bang batiin, Martin? Martin ba yung pangalan mo, tama? Martin, yes. Martin, may gusto ka bang batiin? Gusto kong batiin yung mga friends ko sa Pasig and yung mga family ko sa Angon. Okay, thank you so much, Martin, for calling the show, ha? Thank you so much. Huwag mong ibababa yung telepono. Kakausapin ka pa ng staff natin, okay? Alright. Alright, thank you so much for calling. Ayan, ang ating caller na si Martin. Namiss ko magboses babae like there's no tomorrow. Diba? Of course, ang isang daang awit para kay Stella, ayan, ay mapapanood natin sa September 8, 2025, 6 p.m. sa SM Mega Mall Cinema 2. O, balik tayo kay Willie. Nakakaloka pagkatapos nating pagkatapos natin pag-usapan yung isang daang awit para kay Stella. Siyempre, pag-usapan natin ulit si Willie. Ang tigas nga daw ng ulo. 'Di ba? Kasi nga gusto nga ng TV5, siya na ang mag-produce. Actually, mas kikita siya doon. Pero wala silang pananagutan sa'yo. Pag bumagsak ang show mo, 'di ba? Ikaw mismo bagsak ka din. Pero indikasyon kaya ito na ayaw na mag-deploy ng TV5 ng kanilang sariling staff kasi si Willie ay masungit sa kanyang mga production staff? Yun kaya ang dahilan kung bakit hindi makapasok sa bahay ni Kuya. Lahat ng yan ay pakakaabangan natin sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Charing. Hindi. Ay, pero alam mo, eto lang ha. Kung ako naman kay Kuya Will, wala naman siyang show. Sa ngayon, tanggapin na niya. Kaya naman mag-produce eh. Diyos ko, Willie Rebillame ka na, napakayaman mo. 'Di ba? Kung yaman at yaman din lang naman ang pag-uusapan, wala tayong kakatsugin diyan, wala tayong tatablahin diyan kay Willie Rebillame. Napakayaman niyang tao na 'yan. Kaya niya mag-produce ng sarili niyang show. 'Di ba? Kung binibenta na sa yung time slot, ano kay ibig sabihin nun hindi niya afford? Kasi ano pa bang pwede mong dahilan para hindi bilhin yung time slot at magpatuloy yung programa? 'Di ba? Kung magre-rate naman. Kasi yung ni Willie, yung programa ni Willie, nagre-rate yan. Alam mo kung bakit? Kasi programa ito na namimigay ng papremyo at tulong sa mga kababayan nating Pilipino. 'Di ba? Nagbibigay. Hindi nagnanakaw. Diba? Namimigay ng jacket. Kailangan natin ng jacket. Diba? Lalo na pag tag-init, di ka baktulin. Diba? But anyway, wala pa naman tayong balita kung anong magiging titulo niyan. Kung sakaling matuloy, di bongga. Diba? Mas bongga yan kung maglalaro ang The Baklitas doon. Diba? Paano natin mapapatunayan na namimigay nga ng papremyo si Willie Rebillame? Kung hindi maglalaro yung Baklitas. Ang akin lang naman, Kuya Will, suggestion lang naman. Kasi nga, yung mga tao nagtatanong na wala pa po ba kayong TV appearance? Ang sagot ko, paano magkaka-TV appearance? Hindi naman kami ginigess. Pero ang
akin nga lang naman kasi, yung mapanood ako ng pamilya ko sa province, sa TV. Kasi hindi naman umaabot ang Energy FM, yung frequency natin sa province. Anong isasagot ko sa pamilya ko? Wala nga kaming signal! Hindi kami TV, radyo kami! Naiinis na din ako sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Kasi ang press release ko sa kanila, artista ako sa Maynila. Tapos, boses ko lang ang naririnig nila. I have a short story. Di ba nagkaroon kami, sa Energy FM, nagkaroon kami ng billboard sa EDSA. Umalis ako sa probinsya na paminta pang itsura ko. Maiksi yung buhok. Mukhang titong nag-trip magbakla, ganon. Di sa Manila na, may glam team si bakla bago mag-pictorial. Inayusan, plinansya ang buhok. Madam! Ganda! Malaki lang pero maganda. Pictorial, pak, nakahilera kami. Nasa EDSA yung aming billboard. Dumaan doon ang aking mga kaklase nung high school. Sabi sa akin, sino ka dito? Hindi nila ako nakilala. Hindi nila ako may pagmalaki. Kasi ibang-iba na daw yung itsura ko. Hindi nila ako makilala, hindi dahil retokado ako. Kundi dahil nasa taas na nga ako, babae pa yung itsura ko. Mamigay din daw si Kuya Will ng payong. Rhea Sariton, wag mo akong inaano-ano ha. Nanggigigil ako sa'yo. Malamig pa ang ulo ko, ipapakontent kita. But anyway, congratulations kay Kuya Will kung sakali mamatuloy ang show niya. Kung sakali. 'Di ba? Ang panawagan lang naman ni Nanay Christy, wag na matigas ang ulo mo. 'Di ba? Anak-anakan niya ni Nanay. Alam mo kung bakit? Alam ko sa sarili ko na kaya laging napag-uusapan nila Nanay Christy yan, si Willie Rebillame. Kasi anak-anakan niya yan eh. Anak-anakan niya yan, concern din yan. 'Di ba? Pero kasi nagkaroon lang sila ng tampuhan. Ito si Kuya Will, hindi mo rin naman siya mapag-sorry kay Nanay Christy. Kasi si Nanay Christy parang nanay na, nako, mayaman kayo. 'Di ba? Mga ganon. Ibigay mo lahat ng sahod mo dyan sa sa asawa mo. Akala mo, may pakialam pa ako sa inyo? Kawawa kayo pag ako namatay. Ganon. Ganon ba yung nanay nyo? Ano akala nyo sa akin? Nagdudumi ng pera? Ganon ba yung nanay nyo? Diyos ko. But anyway, wala naman tayong pakialam dyan kung ano man ang nila, di ba? Kung ano ang kahihinat na ng show ni Willie Rebillame. Ang may pakialam tayo ay pag nag-run na yan, kung tayo ay maaambunan ng grasya. Tama! Tama! Ang bilis ng oras, nakaisang oras na naman tayo ng chismisa, napapagod ako. Pero hindi magrereklamo ang baklang ito dahil ang ikinapapagod ko ay ibinabayad ko sa buwis na pinapakinabangan ng mga batang Nemo? Nemo. Isda. Batang isda. Palanguyin sa baha! Alam mo, kapag napatunayan kung sino yung mga nagkasala dyan sa, sa flood control, maganda gawin dyan, ipaanod sa baha. O kaya itali dun sa may sa may baha. Hayaan mo maglangoy-langoy dun, mapagod. At nung maranasan mo ang nararanasan ng taong bayan, diba? Sa tuwing inaanod sila ng baha, yung kabang inaabot ng taong bayan, kapag tumataas na naman yung nako! Yung tubig sa ilog, tumataas na naman! Diba? Batang Nemo. Oh! Diba? Ano ba tawag sa mga batang Nemo? Ano tawag sa kanila? Nepo babies. Oh, batang Nemo. Batang Nemo. Isda! Oh, Nepo babies ang tawag. Oh. Batang Nepo. Ay, nako. Itapon sa Bulkang Taal. Ang dami nilang... Dapat pala yung baklitas natin kanina, no? Ano ang pwede nating gawin sa mga mapapatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan? Ipaanod sa baha o kaya itapon daw sa Bulkang Taal. Liempo babies yung mga majujubis, sabi naman ni Mario Palmera. Hoy Mario Palmera, kami mga majujubis, marami kaming advantage.
Mas marami lang yung disadvantage. Lalo na sa akin, 'di ba nakasidan akong sasakyan. Naiinis talaga ako kapag magpapagas ako, kailangan ko pang buksan yung pinto para maabot yung yung pang-open dun sa gas tank. At saka yung 'di ba si Petit Brokovich, ang concern niya, pag maliligo daw siya, meron daw siyang daladalang tinidor sa loob ng banyo. Kasi pag nahulog daw yung sabon, tutusukin niya ng tinidor para maabot niya. Ay, ako wala akong ganyang issue. Wala akong dinadalang tinidor sa loob ng banyo. Alam niyo yung issue ko kung ano? Ang sikip ng CR namin ngayon, naka-face the wall ako. Nakarap ako sa dingding, tapos naiipit ako nung inidoro. Pasintabi po sa mga kumakain. Tapos yung jowa ko, nag-brown out, nakaupo pa rin ako sa trono. Pag flashlight niyang ganun, nakaputi, sabi niya, uy, lumaking inidoro. Bastos! O, yan muna ang kabuuan ng isang oras natin ng kulitan, chikahan. Actually, napaka-konti lang talaga ng oras natin, Dahil ito ang 20% ng chikahan, 80% ng dogshowhan. Ituloy-tuloy pa rin natin ang tugtugan dito pa rin sa istasyong same-same, pero... Iba! Uy, paano mo nasabing iba? Ibang-iba kasi tayo. Same-same na radyo, pero iba! Kayo po ay nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo... Energy! O, Bini, kanta!